Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong mga pangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukoban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang darasal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong masalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpientes leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang tao ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online streaming services. Your news, our station. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Updates. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Okay, maayong hapon, Luzon, Visayas, o Mindanao. Ingon man usaba sa tuwang naka-tune in karon sa tuwang Facebook live streaming. Na makita mga ka-Angel diha sa page na to sa Angel Broadcasting Online streaming services. Ilabi na usaba sa tuwang mga buhing bayani nga nakaron sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na sa tiang mga dalawang correspondent gayon. Lalo na kay Reka Balibrian na nasa Amnam, Jordan. At lalo na po kay B. Bianca. At lalo na po doon sa Wisgan, Africa, si Robinson nasa Arabia. Lalo na po kay DC Galurin nasa Illinois, Louisiana, USA. Sa lahat ng mga buhing bayani, saan mang sulok ng mundo, sa inyo po ay magandang umaga. Kung sa inyo ay umaga, kung sa tanghali, din magandang tanghali po sa inyo.
Kung sa hapon, magandang hapon. Kung gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Alam natin na mga ka-angel na iba't ibang oras ngayon sa buong mundo. May umaga, may tanghali, may hapon at may gabi. Kaya ngayong pagbati ko sa inyo mga ka-angel, apat na kategory. Good morning, good afternoon, good afternoon, maayong gabi sa tanan nga mga followers karon sa tuang Facebook. Ingon man usaba nga ka-angel atong pagpanimbaya usaba sa 80 ka barangay nga sakop sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabi na usaba nga ka-angel sa mga duha ka distrito, labi na ang District 1 ug ang District 2. Og ilabi na usaba sa duha ka mga component city, ang El Salvador City ug ang Hingoog City. Og dili na to kalimtan na mga ka-angel ang 23 ka lungsod nga sakop sa probinsya sa Misamis Oriental. Adaw karon mga ka-angel, pizza 22 karon sa June, tuig 2021. Ako si Angel Ryan Siricol Molo magiguban kanimo hangtod sa usa ka oras. Pagpanibaya usaba to sa tuang halangdo nga konsihal diri sa Dakbaya, diri sa barangay sa Tablon. Si Kagawad Alan Magsayo ubana sa iyaang mga persa siyang pamilya. Anak diri sa Parok 5 barangay Tablon, Cagayan de Oro City mga ka-angel. Labi na ito mga studio karon ng mga ka-angel located dire sa Door 4, Pedro Tarok Factor Building, Tablon, Cagayan de Oro City. Kung labi na usab sa atong caretaker dire sa atong istasyon ng mga ka-angel si Ma'am Marvic Taliedo mga ka-angel. Okay, labi na usab mga ka-angel, no? Kung magkinahanglan mo sa inyong sticker, sa inyong mga motor, sticker sa mga sakyanan. Ayun na mong agtuglagyo mga ka-angel, naara sa iyong tugaran dire sa barangay Tablon. Dire sa opisina na to mismo mga ka-angel ang Angel Broadcasting Online. Nagutala lang mo diya sa alihanan sa taxi mga ka-angel kung asa ang Angel Broadcasting. Kaya pwede kami muhimo mga ka-angel sa kining tawag og plaka sa ato ang sakyanan. In particular ni mga ka-angel dire sa kinato ang motorcycle mga ka-angel. So, ayun na mag-alto sa mga layong dapit mga ka-angel kung magpahimo mo sa iyong mga sticker sa mga taxi, sticker sa bisan unsang mga sakyanan. Kung dili ra mga ka-angel kay pinakabarato lang ang mga ka-angel, igo ra kini makaserbisyo kaninyo og makapanginabuhi lang usaba ang mga ka-angel. Pag pinibaw usaba sa tuang mga management and staff dire sa tuang istasyonan. Labi na sa tuang admin head si Ma'am Rocklyn Daang. Sa tuang program in charge ang atuang piusab karon mga ka-angel si Angel Rose Dinya. Ang atuang news editor si Shin Sulugan. O atuang duha na to ka mga naglupad-lupad at tulo ka mga naglupad-lupad. Aron pagpanikop sa mga bagong mga balita mga ka-angel si Drew Sanoria og si Efren Solucia og si atong chief reporter si Toto nga Sambas. Naka-standby karon sa mga naglalaing mga lokasyon aron sa paghatod sa mga preskong mga balita aron ang makatawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro masayod kun unsay mga paghitabo karon nga mga panahon na. Labi na sa tuwang mga duha ka mga dalagita og dalagito ato ang mga sports analyst mga ka-angel si Ricky Tadio Real o labi na si Richela Tilakas mga ka-angel alang sa balitang espesyal o balitang showbiz. Direta mga ka-angel sa tuwang mga headline karong adlaw. Sa tuwang local news mga ka-angel, barangay opisyal nakuna na ng shabu, baril at mga bala sa raid. Lalo na po mga ka-angel sa balita po ni Efren Sulicia, usa ka crew sa oil tanker galing sa Indonesia. Nagpositibo daw sa COVID-19 virus. Atong abang-abangan ng mga ka-angel kung sino at saan tong itong oil tanker na ito, kung saan po na destino ito. At lalo na to sa mga crew mga ka-angel. Lalo na po sa ating chief of reporter mga ka-angel sa kanyang balita no. Bahay daw, pinaulan na ng bato. Nako, anong ibig sabihin yan? Bakit pinaulan na ng bato? Baka may galit itong taong ito. Bakit pinaulan na ng bato ang bahay? Hindi po yan tubig, bato yan.
sigurado yung bubong na yan, sirang-sira na yan. Kay Drew Sanoria po mga ka-angel, lalaki, gibo na lang og botilya. Agoy, way swerte mga ka-angel. Ang botilya mo'y nabuak. ato ka na ninagoy mga ka-angel, oh. Ngano makining lalaki gibo na lang sa botilya, usa ba kani siya base na lingo kini sa ilimnon nga di pataranta. Base na impluwensyado kini siya sa ilimnon nga mga makahubog. O di ba ka naglabay ba kini sa dalan o gibo na lang kini botilya. O kana mga ka-angel ang atawang nga mga local news o uban na sa tuang mga reporters karon. Ay pinasa national news mga ka-angel PNP chief pinaalalahanan ang mga politiko na wag bumigay sa pangingilkila ng NPA. Sa international news ang mga ka-angel pinagmula ng outbreak ng Delta COVID variant sa dalawang school sa Israel natukoy na. Sa showbiz sa balita mga ka-angel, dalaga mula sa Midsayap, Cotabato, pasok sa bagong national pageant na Magandang Pilipina. Sa balita naman sa tuwang sports sa mga ka-angel, si Ricky Tadillo Real, ex-WBC champion Eden Sona, huli sa drug bypass operation sa Jinsan. At sa pangalawang balita mga ka-angel, Devin Booker ng Suns mahirap bantayan. Complete package bilang player. Sa balitang espesyal ng mga ka-angel, aso sa Tennessee, instant milyonaryo matapos pamanahan ng $5 million ng amo. Grabe ka no mga ka-angel, no? Aso mga ka-angel sa pagkamatay sa kanyang amo. Pinagmanahan ito ng $5 million mga ka-angel. Atong atangan ng mga ka-angel. At ang mga ka-angel sa itong pagbalik alang sa dugang pagpahinomdom mga ka-angel. Tong, sa imong report kamen.
sa Rowan, kung ako na ko, nalibigitan kami sa palimalay na dirapido o mga bato. Sila sa palitan, kini ang mga reklamante, human kini. Dirapido, kini niyang balay o mga bato. Ang mga reklamante nga si Jinky Mahasen, presidente kini sa Panta, Barangay Bubong, Sirad sa Cagayan-Dero. So, may pausap sa mga reklamante ng mga bandang alas-sipis. Bandang alas-sipis sa gabi. Dirapido, kini ang maong ang balay ng bato samtang anak kini siya sulod. Sa maong pinamalay, o busa na kurat na lang kini. Mabikan kay bato nga nagpawasi. Hinunggan nga ang iyang dilse. Nangabulukan niri ang iyang dilse. Hinunggan na iya kini kini. Hugtin sa kining mga baton na mga nagrapido. Doon iya kini mga silingan. O guwasan di kabidyag sa bawang reklamante. O kung sa hinunggan. Ganong lagot o iya mga nagpagbato ang iyang balay. Na din hinundan ng taon na nawasan ng taon kini ang mga dilusin niya. Doon ang mga kining mga pangalan. Nakuha niya ang mga pangalan. Na isa kini ka-aktor ang pangalan nito. Na si Daniel Padilla. Ogoy. 26 anyos kini o si Kagasi Himsel o nagtuloy sa kini sa mga lugar. Huwag na himo kining mga reklamante ito na lang din kahon sa kapulisan. Kaya ako usab nga mahatagan ang investigasyon o ingon mo sa nagdudusyo sa kaso karon sa Pagaliton o sa tugang ko sa Brad Disposition. Mga datong report ka ko. Mga datong report ka ko. Di ka na lang siya kung namatangan ako si Angel Totong Sabas sa report live sa broadcasting online. Okay, mga ka-Angel ang bolyada sa balita. Nga gikan na sa tuang kauban mga ka-Angel ang ato ang chief of reporter. Na mao si Totong Samba sa mga ka-Angel. Balay daw gipaulanan og bato. Agoy, Ginoo ka. Unsa ba yung nakaon ning usa ka suspetsado mga ka-Angel human kining usa ka panimalay gilabayan makinig mga bato. Kung ikaw ray labayon sa bato, okay ba ka sa imo ha? Wala kining mga sagbot sa katiling ba ng mga ka-Angel ba? Na walay mahimo nga mga tarong diha sa tong mga palibot kundi pagpanamastama sa iyang isiga tao. Kung iyang balay daw kayo ng mga ka-Angel ato sa labaw og bato. Unsa ba kay iyang giba-bation ang mga ka-Angel? Okay, salamat kayo Angel Tutong Sambas sa iyahang balita. Samtang ato sa nga paaboto na mga ka-Angel. Ang atawang duha ka mga reporter karon nga naa pa karon na sa mga kiliran nga nagpahipi pa karon na mga ka-Angel. Dire sa ta mga ka-Angel sa balita sa ato ang national. Samtang gipaabot pa nato mga ka-Angel ang report gikan sa Pag-asa. Kung sa kahay pang nahitabo karon sa itong mga palibot. Kaya gikaingon pa mga ka-Angel no nga duna pa daw na matikda nila nga mga unnecessary nga mga weather disturbances mga ka-Angel nga nakasulod sa tuang Philippine Area of Responsibility. Okay, naka-standby karon na mga ka-Angel. Kini si Totong Sambas, sorry. Kini si Efrena Solucia mga ka-Angel. Atong aninagon kini mga ka-Angel alang sa iyang balita. Okay, Angel, friends, sa imong report. Kamen. Pinoy cruise sa oil tanker positive sa COVID. Usa ka oil tanker nga barko nga modunggo unta sa pantalan sa Iligan City. Ang wala gitugutan nga modunggo unta sa pantalan. Human manawag ang kapitan sa barko nga wala nganli nga barko. Usa sa 18 ka Filipino crew ang nagilanat. Ug kini nagpautaw-utaw lang sa baybayon nga 8 or 10 miles ang distansya sa pantalan sa Granex Oil Company Production sa coastal village sa Kiwalan, Iligan City. Ang barko magload unta sa oil para Manila. Si Patrick Nunez ang chief sa disaster
risk reduction sa maong opisina wala magtugot sa pagdunggo sa maong barko. Human, madawat niya ang taho sa kapitan sa maong barko. Si Andrew Marcela, 41 officer, ang barko ni Dunggo punta sa alas 2 sa kadlawon sa June 16, 2020. Member of ITF, alas 6 sa buntag, ang barko gi-quarantine o gi-inspection ni Dr. Marcela. Nag-ingon ang mga crew members iswab sa pizza 17. Ang resulta sa PCR test di gawas sa pizza 18 June 2021. Og nakitaan kini ang usa sa crew positibo sa SARS-CoV-2 virus. Og ibalhin kini ngadto sa hospital sa Iligan City. Kini si Angel Efren. Live report. Angel Efren. Hello. Okay, Angel Efren, ako'y pangutana, follow-up question. Ang katong giingon nimo nga katong nagpositibo, nga pila ka kaha ka mga crew ang giingon sa usa ka sa balita diha nga pila ka crew ang nagpositibo nga wala gitugtan nga muldunggo dito sa Iligan. Ang crew nga Filipino crew 18 ka buok ug ang usa ani ang positibo. Sa 18 ka mga crew usaray nagpositibo ana. Usa ra positibo. Okay, sige. Sige padayon sa imong final report. Kini si Efren Lucia, live report sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo Efren Lucia sa iyang bolalyada sa iyang report. Nga gikaingon pa mga ka-angel no, kini wala tugti diri sa Iligan. Port mga ka-angel nga sa pagdunggo kining usa ka oil tanker gikan sa Indonesia. Sa gikaingon sa mga report mga ka-angel 18 ka mga Pinoy niini apan usara ka buok ang nagpositibo sa COVID-19 mga ka-angel. So tungod diha mga ka-angel no, wala tugti karon mga ka-angel sa pagdunggo kining mao nga oil tanker. Dili na kini sa 10 miles sa radius sa mga ka-angel na karon sa kalawran naglutaw-lutaw ang kini nga maong oil tanker mga ka-angel. Padayon ta mga ka-angel sa ato nga balita karon alang sa tuang national news sa mga ka-angel. Pinalahanan ni PNP Chief General Guillermo Elizar ang mga kandidato sa darating na 2022 elections na wag magbayad ng permit to campaign fee sa New People's Army. Ayon sa PNP Chief, sasamantalahin na naman ng NPA ang pagkakampanya para makakolekta ng pera mula sa mga kandidato para sa iba't ibang lokal at pambansang posisyon. Paalala ng PNP Chief, paglabag sa batas, particular sa Anti-Terrorism Act of 2020, ang pagbibigay ng financial na support sa NPA. Paliwanag ni Elizar, ayon sa Republic Act 10168 o Terrorism, ang Financial Prevention and Suppression Act of 2012, ang pagbibigay ng pera sa anumang teroristang grupo ay kinukonsidera nga direktang pagpundo sa mga teroristang atak. Ang paglalabag aniya sa Republic Act 10168 ay may kaparusahan, pagkakulong ng 20 hanggang 40 na taon at multa na hindi bababa ng 500,000. Maaari pa aniyang i-freeze ng Anti-Money Laundering Council, EMLC, ang mga ari-arian ng mga lumabag. Okay mo ka na mga ka-angel ang ato ang balita sa ato ang national. Diri po ta mga ka-angel sa ato ang balita sa ato ang pag-asa. Ato karong aninago na mga ka-angel ang balita gikan sa pag-asa ang weather specialist mao nga si Ma'am Catherine Asunto. Ma'am Catherine, maayong hapon, live ta karon sa Angel Broadcasting. Sir, maayong hapon sa mga suking paminaw. Sa karon ang habagat ay southwest monsoon prevailing kini nga nakaapekto sa legal na pilna sa Western Visayas.
Diri sa Mindanao, tibok dapit makasinati sa panalag sa pagdagong nga dalas mapanganuron nga kalangitan. May chance sa patapa yan sila to pagpanalugdog ila binakong hapon o gabi. Tungod ni sa localized thunderstorm. Hinay nga tanay sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa bagatan nga tanay sa bagatang kasadpang direksyon. Ughapsay nga tanay sa kasarangan ang pagbalid sa kadagatan. Temperature range na to 23 to 33 degrees Celsius. Then sa karon natin i-monitor na weather system na a tropical storm sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. As of the Gaminala sila sa hapon na siya sa 1,965 kilometers east-southeast sa southern Luzon. Na siya maximum sustained winds na 65 kilometers per hour near the center. Kasi na up to 80 kilometers per hour. Then iyang dagan or iyang movement is pa northwest at 20 kilometers per hour. So, based atong available nga data, less or kamay pa man noon yung chances na magsilid sa part. Monitor lang po sa mga latest na updates. Sunset is 6:02 sa hapon, Philippine Standard Time 4:23 sa hapon. Pilin si Kasay na sunod sa Real Estate Pag-asang Bukan ng hapon. Yes, ma'am. Ayong hapon na. Salamat kayo, Ma'am Catherine. Welcome po. Okay, mga ka-angel, mao kato ang balita mga ka-angel, update gikan na sa tuang kauban diha sa Pag-asa. Mao si Ma'am Catherine Asunto mga ka-angel. Na dunay din na matikdan mga ka-angel, gawas pa di ay mga ka-angel sa tuang Philippine Area of Responsibility mga ka-angel. Kini mga ka-angel, wala pa kini chance nga makasulod pa kini sa tuang Area of Responsibility. Kini may tawag nga weather disturbance sa mga ka-angel. Muna mga ka-angel, balik-balik na ito mga ka-angel sa ang National News mga ka-angel. No? Nagpahinomdom mga tawang PNP chief na si Chief General Guillermo Irizar sa tanang mga kandidato nga kinahanglan kung doon na daw mangayo o kinigitawag nga revolutionary tax o campaign fee permit gikan sa mga New People's Army, no? Gididaan ang tanang mga kandidato sa paghatag og kwarta mga ka-angel. Kay kung mapamatud-an kini mga ka-angel diha sa atong balaod, pwede siya mga kasuhan mga ka-angel sa Anti-Terrorism Act of 2020. Pwede pa sa mga ka-angel ang ilang mga ari-arian i-freeze sa gitawag anti-money laundering mga ka-angel. Basta gipahinomduman ang ato ang mga kandidato sa mga lokal ug nasyonal nga sa pag-abot sa tuang eleksyon sa 2022, no? Kinahanglan jud mga ka-angel kung dunay mga 8 grupo daw sa gikabotyag ni General Guillermo Irizar nga mangayo kini og hinabang ngadto sa mga kandidato sa mga politiko. Kinahanglan mga ka-angel dili sila muhatag og suporta isip pagkampanya aron sa ilang kandidata pagdagan na sa ilang pagkapolitiko mga ka-angel. Dirita mga ka-angel sa tuang international news mga ka-angel. Natukoy na umano ng Israeli Ministry of Health ang pinag-ugatan ng outbreak sa COVID-19 na sa 2 eskwelahan. Una rito, umabot na sa 45 nga mga estudyante ang nag-aaral sa primary at middle school. Ang kinapitan ng virus sa bayan ng Binyamina na nasa 60 kilometros sa north ng Tel Aviv. Inulat ng ministry na ang source ng outbreak ay isang kaanak ng mga bata na kagagaling lamang mula sa abroad na nagpositibo sa COVID-19 at natataglay ng variant sa unang pagdetect sa India. Kaugnay nito, ibinabalik ng Health Ministry ang mahigpit na pagsusuot muli ng face mask sa lahat ng mga lugar na sa kanilang school, pati na sa indoors at outdoors sa ilang lugar sa bayan ng Binyamina. Kung ipapaalan nito unang linggo ng buwan ng Hunyo, magsimula ng Israel sa pagbabakuna sa mga teenagers sa pagitan ng 12 anyos hanggang 15 anyos. Hinangaan din ng Israel na sa mabilis nilang pagbabakuna kung saan nasa 5.49 million na ang naturukan ng katumbas ng 58.9% ng kanilang total population. Okay, ato sa ninagon karon ng mga ka-angel ang balita karon. Ikan ni Drosa Noria mga ka-angel nga sa iyahang katong lalaki lagi daw no gibunalan og botilya. Mao ba ni siya? Hala sige atong dawaton nas kagikan ni Drosa Noria. Dro sa imong balita, kaben.
Draw. Angel Draw, kamen. Yes, magulano mo ng kapalisa ng isa ka biktima human sila gipuntok sa gina pinagi ako dito ya o mayo ipagayod sa dagway ni ang biktima. So gumita sa gitawag na Kusog-kusog ay imong tingog Draw kay hinay kayo. yes mayo ipagayod sa dagway sa usa ka biktima human sa naigo sa buhat na butilya. Kan kay medyo kaya na ang pamangpahon din sinikan kay kainan na lugar. So, naigo lugar sa gitawag buhat sa butilya. So, si Ato na niyang naon, o wala nga dahil, kapit na damage sa gitawag na mata. So, karon katambalan sa hospital. So, nakita nga kaso ang damage nini o ang biktima nga mao si Emilio Garcia, 30 anyos, muli sa Lazaro. So, ang biktima karon ang suspect na kabilin gaton sa mao nga tapos na si Ramel Ramos o tapos na sa banda mga kasi hindi ka pinag lang karon ang kaso kadayon kanina gi-secure sa barangay Luzon para sa tigang pang-diskusyon. Angel Draw. Yes, Unsa may rason nganong gisalaba man kini ang dagway ug butilya? yan lang sila ka nang gitawag ba amigo, big friend, sa na lugar. Sa sa gitawag na makahubog na yun, medyo wala na sinabtana ito ilang pagpuslit o kaso ng buwak na butilya medyo pag-istorya o mayong pagpuslit sa gitawag na wang dagay na ito ang hapit na gamit at masanin. So sa ato pa Angel Draw, paghapak sa botilya ang gigamit sa paghapak sa botilya katong buak nga botilya. Mayroon na ang nagtaro sa biktima, ang suspect, may nagagamit sa isang botilya na buwan. Wala magkasinagsa na, gumisan sa ilang isang lala na kuhan, makahubog na inimnon. Agoy. Sa pagkadamit sa dagyay sa isang biktima. Pero kauban ra sila sa pag-inom Angel Draw. Kauban ra sila sa inom. Barkada ra sila. Kabang sila sa gabi na kay sa Japan sa mga barangay, kaya kapag niya so sa uban sila, barkada ra sila. Mahubog lugar ka, dili mapaibitan sa lugar, na may istorya, gusto na takso gud. Taas. Pag sikat dito ka na pamati, birahan, ngayon pagkaigo sa iyang naw, gamit na ng hapit ang iyang mata. Muna karon ang sinayos, agong niya siya gamit isa ka Romeo Garcia, sa agong niya siya o mga isang nga to, siya nag-atimanan bayron siya sa iya na gamit para ikaw makapagpahot ko niya ang biktima buoy sa kayo sa palitaw ni pero naamay kanang gitawag na kirisanan pangayo sa taon sobre sa taon para gitar po yapon gatuyo sa spot kasi siya nga kuan si Manila abot sila nga punto sa ilang paglala mabili nila i-plaster ang mahitabo mga ka-angel ito manggaling kanang i-plaster gud para dili mahitabo ang dili ang ngayon nga mahitabo kani ang sado karon na pagyapon nagpapilin gawa noon pero giretur naman sa barangay Luzon para sa bigang pang-diskusyon. Wala lugar nagfile og kaso niini nga maong biktima batok sa usa ka suspetsado kinsa kini mihapak sa botilya sa dagway? Para mobile ko ni sa manager kay minano man na dili ko na dito i-blatter na umang pag-blatter dahil din na dito sa patawag din sa barangay Luzon. Dito sa barangay Luzon dito na daw ang diskusyon magtanday sa kalaod niya sino sa gamay hantod sa pinakadako.
Okay, sige, Kaya sige. mag-COVID, tandayon ang balaod diya sa barangay, lupon para maplastar kay hindi makasinabot na dili sa bayad sa iyang matang hapit ilog ko. Agoy, kaluoy ba kayo? Magbago din siya. Kaya di dalalin pag tayo, pagkatambal karon, kasi ba malas tambal. So, mainan na ang iyang sitwasyon. Pero, kanabangay lang sila, kaya silingan mo sila, kaya pareha sila nakamamam. Okay. Final report, bro. Di ka na lang sa competition, ako Pedro Patrol, Pedro Sanerian, nag-report live sa podcasting online. Okay, mato mga ka-angel no, ang bolyara sa balita ni Angel Drew Sanoria. Gikaingon pa mga ka-angel. Kinilaging ng mga kauban mga mag-inom-inom lagi no. Maudyo na akong gikalikayan mga ka-angel nga mag-inom-inom sa mga tao nga wala ta kabalo. Wala ta kabalo sa kinaiya mga ka-angel, hilumon kaayo. Unya pag makainom na didto na manggawas na ang mga abilidad mga ka-angel. Nahitabog yan po na mga ka-angel diha sa among pamilya mga ka-angel no na ko yung mga pag-umangkon sa pagagawan mga ka-angel nga tarong kaayo kung sa kung dili makainom tarong kaayo. Apan kung makainom na mga ka-angel mangunay na dili na mo ila kung parenti ba or dili. Kasama ga pong nahitabo nining usa ka biktima mga ka-angel no, nag-inom-inom pa sila kauban sa no silingan na makani sila. Nya pagkahubog mga ka-angel gibo na lan kini og botelya. Ang gikasubo lang ani mga ka-angel kay ang botelya nga gigamit sa pagsalaba sa dagway buak nga botelya. Kay Ginoo ko may pagkakarni atong dagway mga ka-angel may gani na lang. Sa kikitaho sa tuwang reporter na si Drew Sanoria. Wala mapiktuhan ang iyang bula-bulas siyang mata. Ay kung ugaling napiktuhan tong bula-bulas siyang mata, impas. Unsa kay mata nga ipuli ato mga ka-angel, no? Muna galing nga pagpahinomdom sa tuwang kapulisan, bawal lagi mag-inom-inom. Unsa ba may inyong gikuanan diha nga bawal sa tong panahon karon? Likay-likay ta sa COVID karon mga panahon na unsa bagahig mga ulo ni mga tawhana. Tanawa sa resulta sa pag-inom-inom, gibarahan na noon mo. Oh, gisalaba ng mga botilya na maulagi na mga ka-angel. Pwede pa mong makasuhan ni ana mga ka-angel. Yan ang paglabag nini sa tuwa nga health protocol nga pag-inom-inom. No. Looy piki ka. Makasuhan pa mo kamong mga kauban nga tulo. Kamong tanan nasadaan mga ka-angel pwede mo kasuhan anang tulo. Grabing pa rin kamo sa tong gobyerno karon sa tong lokal nga pagamahanan nga pagsugpo sa pagdagsa sa COVID-19. Apan ay pipila ka mga katawhan karon mga ka-angel nga gahig mga ulo sa tong mga palibot. Mag-inom-inom pagyapon, mag-inom-inom mo niya ang mga kapulisan o mga tanod ray mo gibantayan sa tong palibot. Mauna kung mahimo atong mga tanod mga ka-angel dili na mag-uniforme. Magbike-bike na lang sila sa Masarti iba. Maglibot-libot na lang sila sa kadalanan, dili sila mag-uniforme. Kaya kung mag-uniforme sila, unya makita sa mga tao, managan man eh. Mura manig mga manatad. Police or mga atuarang mga law enforcer mo ibantayan. Pero kung magsibilyan lang sila, unya makita maaktualan, nagay, impasud mo diha. Okay, mao ka na mga ka-angel ang bolalyada sa tong balita sa tong kauban mga ka-angel. Okay, sa tong pagpadayon ng mga ka-angel, diri kita sa tuang balitang sports. Ika ni Angel Ricky Tadeo Real mga ka-angel nga ex-WBC champion. Eden na Sonsona huli sa drug bypass operation dito sa Jensen. Ato sa kaninago ng mga ka-angel ang balita ni Ricky Tadeo Real mga ka-angel alang sa iyang balitang sports. Rick, sa imo ang report, Rick. Kamen. Para sa Balitang Sports, ex-WBC champion Eden Sonsona huli sa bypass operation sa Jensen. Arestado ng mga kapulisan si General Santos City si dating World Boxing Council champion Eden Sonsona. Nahuli si Sonsona sa sinisagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa lugar. Ayon sa report, sangkot ang dating WBC champion sa bintahan ng illegal drugs at matagal nang minamanmanan ng mga pulis. Huling lumalaban si Sonsonas noong March 17, 2021 sa General Santos City kung saan natalo ito kay Rimar Metoda ng Cagayan de Oro City.
magugunitang noong Mayo 2015 lang masungkit niya ang WBC International Super Featherweight title matapos ang technical knockout win laban sa Mexican prospect na si Adrian Estrella sa Mexico. Noong 2010 naman, nang makasama siya sa undercard ng bakbakan Manny Pacquiao-Joshua Clottey fight sa Arlington, Texas, kung saan pinabagsak niya si Colombian Mauricio Pastrana. Kini ang inyong Angel Patrol, Ricky Rial, para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo Angel Ricky. Alang simuhang balita sa sports. Nga gikaingon pa diya mga ka-Angel no, WBC. Ato si Sunsuna mga ka-Angel, way swerte nasikop kini sa drug bypass operation. Sayang kaya ang pagkatanyag mga ka-Angel bilang world boxing. Kanya sa pagkahitabo mga ka-Angel, nalulong kini sa droga. Sayang lang ang yang gihagu-haguan niya. Okay, dirita balik ang mga ka-Angel sa sports gyapon ng mga ka-Angel. Devin Booker ng Suns so mahirap bantayan sa complete package sa bilang player. Kumpiyansa ang Los Angeles Clippers na makakahanap din sila ng mas mainam na game plan sa Game 2 ng Western Conference Finals upang ma-neutralize ang diskarte ng Phoenix Suns. Ayon kay Clippers star sa Paul George, ibang klaseng hamon ang kanilang kinakaharap kumpara sa nakalipas nilang kalaban ni Mavs at Jazz. Pero tulad daw ng nakagawian nila, kahit daw abanse sa serye ang kalabang team, kaya naman daw nilang makahabol. Sinabi pa ni George, ibang kalidad sa team ng Phoenix, pero ang Game 1 umano ay nagsisilbing adjustment period nila. Para naman kay Clippers at joint point guard si Reggie Jackson, ang pagkakaiba raw ng Phoenix Stars na si Devin Booker nagtala ng 40 points at triple-double performance ay napakahirap nitong bantayan. Tinawag pa niya itong complete package. Sa ngayon wala pang kasiguraduhan kung kailan makakabalik sa game ang two-time NBA Finals MVP na si Kawhi Leonard dahil sa injury. Ang Game 2 ay gagawin sa Miyerkules sa teritoryo ng Phoenix. Sa tuwang pagbalik mga ka-Angel no? Sa tuwang pagbalik alang sa dugang pagpahinomdom mga ka-Angel. Okay, alang sa ito nga pagbalik karon ng mga ka-Angel. Dari na kita mga ka-Angel. Dari na kita mga ka-Angel sa tuang balitang special. Alam ba ninyo mga ka-Angel no? Dito sa Tennessee. Aso sa Tennessee mga ka-Angel instant milyonaryo matapos pamanahan ng 5 milyon ang aso sa kanyang amo. Grabe. Iro mga ka-Angel no, gitagaag mana sa kanyang will testament. 5 million US dollar mga ka-Angel, katumbas dito sa 25 million. Instant milyonaryo ang isang aso sa Tennessee matapos itong mag-mana ng 5 million katumbas ng 250 million mula sa kanyang mapayapang amo. Siniguro ng Nashville businessman na si Bill Dores na kasama ang pangalan ng alaga niyang border collie na si Lulu sa listahan ng kanyang pamanahan bago siya pumanaw sa edad ng 84 noong nakaraang taon. Pinalanganan din sa will of testament ang 88 anyos na si Martha Burton bilang caretaker ni Lolo. Napili si Burton na dahil kapitbahay siya ni Dores at siya ang nag-aalaga ng aso kapag umalis ng matagal nitong amo.
nakasaad sa will sa bayaran ni si Burton para sa lahat ng buwanang gastusin si Lolo basta't reasonable o makatwiran iyon. Ayon kay Burton, masaya siya sa magiging caretaker ni Lolo lalo't na't mabait na naman ang asong ito. Ato sa nga paminaw ng mga ka-angel, no, ang balita gikan sa balita nga showbiz ni Richelle Tilakas. Para sa ating balitang showbiz, dalaga mula sa Midsayap, Cotabato, pasok sa bagong national pageant na Magandang Pilipinas. Todo suporta ang mga residente sa probinsya ng Cotabato sa isang Midsayapinian na pasok sa bagong national pageant na Magandang Pilipinas. Siya ay si Mary Josephine Paaske, 18 anyos, grade 11 senior high school student ng Notre Dame of Midsayap College o NDMC at residente ng Barangay Kiwanan, Midsayap, Cotabato. Isa lamang paaski sa 30 mga dilag o sa 30 mga dilag na nakapasa mula sa halos 200 na sumubok na makapasok sa naturang patimpalak. Half Danish at half Pinay si Paaske. Ipinanganak siya sa bansang Denmark at makalipas ang 11 taon ay tumira na sila sa Midsayap. Ilan lamang sa mga titulo ni Paaske pagdating sa mga beauty pageants ay ang pagiging second runner-up at Miss Charity sa Mutya ng Midsayap 2019, first runner-up sa Binibining Midsayap 2019 at first runner-up sa Miss Silka Central Mindanao 2018. Sinabi ni Paaske ngayong buwan pa lamang ay magsisimula na ito sa pag-insayo para makamit ang inaasahang titulo. Gaganapin ang Magandang Pilipinas sa August 8, 2021 sa Panglao Island sa probinsya ng Bohol. Maliban sa titulo at korona, ang magwawagi rito ay makakatanggap din ng 200,000 pesos cash prize at magiging representante ng bansa sa isang international pageant. Para sa ating balitang showbiz, ito po si Richelle Tilakas para sa Angel Broadcasting News Online. Okay, salamat kayo Richelle Tilakas. Alang sa iyahang balita mga ka-angel, no? Midsayap daw mga ka-angel, no? Kandidata kini sa atong gikaingon niya mga ka-angel, no? Dalaga mula sa Midsayap, Cotabato. Pasok daw sa bagong national pageant sa Magandang Pilipinas. So proud kayo ang mga Cotabato labi na sa Midsayap mga ka-angel. No? Kining usa ka Midsayap, no, sa nakapasok kini, mao kini si Mary Josephine Paaske, 18 anyos mga ka-angel, grade 11 senior high school student sa Notre Dame of Midsayap College ang mga ka-angel. So proud kayo mga ka-angel alang sa mga taga Midsayap, Cotabato. Nga mao kini si Josephine Paaske nakapasok bilang pageant no, sa Pilipinas, sa Magandang Pilipinas sa pageant mga ka-angel. Mao kana mga ka-angel ang atawang mga balita karong hapuna. Oras karon ng mga ka-angel alas 4:47 na sa hapon. At usang anig-aninago na mga ka-angel, no, ang kining ang mga nagbulalyada sa ilahang mga mensahe. Hello ka-partner, ka-angel watching from Novaliches. Good afternoon ka-angel, pag-greet naman ng batch 2004 sa Tablon National High School. Sa akong mga gwapa o gwapo ng mga classmates, akong parents. Sa akong parents. Okay, sa akong parents nga si Mr. and Mrs. Kainoy. Mga igsuon nga si Honey, Jojo, An, Gigi og si Rinin. Rinin na minching nga tuwa sa Bukidnon. O sa amo apod mga ka-angel, no? Taas man akong bunso nga si Nonito Junior, okay, si GR. Nagpakutina sa iyang sa imong
sa imong tato sabi sa pag-greet. God bless. Mga ka-angel, pasensya na mga ka-angel no. Nalay problema kini among monitor mga ka-angel kay daghan mga dot mga ka-angel mo nang malabo kayo. Okay, sa mga Gilyuri family, ako ni nga pagumangkon sa pagagawon mga ka-angel. Ini si Gilyuri nga naa kini siya sa Louisiana, USA. Sayang nang batch daw niya sa 2004 sa Tablo National High School. Sa iyang mga gwapo-gwapa nga mga classmates, sa iyang papa po yung mama, si Nonito og si Alice Kainoy. Sa pagsuon nga si Honey, si GR, si JJ. Og si Ninin. Okay, nakakaroon sa Bukidnon. Ilabi na siyang bunso nga si GR. Okay, ilabi watching from Louisiana, USA. Hi po kang Ma'am Ruth Manggubat. Magandang tanghali. Pa-shout out sa lahat ng nakikinig, lalo na sa taga Leyte. Okay, pasensya na mga ka-angel. May something wrong po mga ka-angel diri sa ang monitor mga ka-angel. Wala ko kanila sa kong cellphone mga ka-angel para sa kong kuan. Okay, ilan po ni Mama Ruth Manggubat. Okay, okay. Wala naman yung mga ka-angel. Magandang tanghali. Okay. Okay, salamat kayo sa mga nag-greet, nagpa-shout out mga ka-angel. Okay. Ilabi na usab sa nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan ani ang kanta para kaninyo. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday to you. Naway pagpalain ka ng buong may kapal. Nabigyan ka pa niya ng maraming kaarawan. Liligaya ka sa buong buhay. Happy birthday to you. Maligayang bati. Sa tanan nga nagsaulog sa ilaang adlaw na tawhan. Happy na birthday pa. Sa nagsaulog usab sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa tanan nga nagsaulog. Labi na silang mga mansari diha. Sa inyohang tanan, sa naghang salamat. Ingon man sa tuwang mga correspondent na sa gawas. Ingon man kay Daisy Gilyuri na nasa Louisiana, USA. Labi na siyang mga batch 2004 mga ka-angel. Kami batch 2003 mga ka-angel. Siya batch 2004. Nagsunod rami mga ka-angel sa kuha nga pag-umangkon. Labi na usab ang mga ka-angel, di na ito kalimtan mga ka-angel, pagpasalamat sa itong labang makagagahom. Kay kung wala siya, wala kitay mahimo mga ka-angel. Kay siya ang tuburan na sa gugma o kaluoy. Siya naghatag sa kinabuhi aron kita mabuhi nining kalibutan. O kita nakasurvive ni ining adlaw, John 22. Nga wala kita natakbuyan sa bisan unsang makananakod nga mga sakit nga mugna sa demonyo. Sa angay natong pasalamatan ang labang makagagaho mga ka-angel. Nga sa atong paginhawa buhi kita sa pagmata sa sayong kabuntagon. Basko atong panglawas wala kitay mga kasalikan nga nahitabo sa to ang lawas mga ka-angel. Labi na tong pipila ka mga simana mga ka-angel no. Wala kita ninyo makita tungod sa to nga kasalikan sa to nga panglawas mga ka-angel. Wala nagpasalamat ko sa tong labang makagagahom. Tagaan pa tanyag chance sa mga ka-angel nga maka-onboard ini nga sa yung kahaponon. Adlaw karon nga pit sa 22 sa June 2021. Oras ka nato karon mga ka-angel alas 4:52 sa hapon na. Sa ngalan sa pwersa sa management and staff sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Ilabi na usaba sa tawang admin head mga ka-angel si Ma'am Roquelyn Daang. Ilabi na usaba dagang atong pagpasalamat usab sa tong admin head mga ka-angel. Always gayud siya nagtabang in terms of financial mga ka-angel. Labi na nga to ang estasyonan karon mga ka-angel nga wala pa kita nakasugakod. So nagpasalamat kita sa tong admin head mga ka-angel alang sa iyang pagsuporta. Nga walay puas ang pagsuporta mga ka-angel. Ingon man usab nga mga ka-angel sa ato ang sa tuwa nga program in charge sa tuwa ang estasyonan. At the same time mga ka-angel ato ang usab nga PA sa tuwa ang production assistant nga maoy tigtimon mga ka-angel sa tuwa ang monitor karon sa mga ato mga reporters sa pagpalugwa sa ilang mga hulagway.
mga pagkakamaanyag na to nga mga hulagway sa tong mga reporters mga ka-angel, siyang tigpalugwa niya na mga ka-angel. Then Mausam tigdial kini sa mga numero aron sa paglabyog sa mga balita. Yung man sa tuwa nga mga reporters mga ka-angel at tuwa nga chief of reporters si Tutong Sambas o kay Efrena Lucia o kay Drosa Noria o kay Ricky Tadio Real mga ka-angel. Nga wala na siya naka-onboard mga ka-angel. Okay, last na niya kato nga John 21 mga ka-angel tungod kay ongoing na ang iyahang gitawag nga summer class mga online gapon mga ka-angel ang iyang summer class mga ka-angel. Mauna nga nakita rin ninyo buntag sa John 21 na mga ka-angel si Angel Ricky. Karon wala niyo makita pero madunggan gapon niya magpabilin iyang tingog mga ka-angel diha sa paghulagway sa paglabyog sa balitang sports mga ka-angel. Labi na sab si Rachel Tilakas mga ka-angel ugma tangin ninyo alas 10 ngadto sa alas 11 sa iyang at Ate Chi mga ka-angel. Labi na kang Efren Lucia mga ka-angel. Okay, kang Drosa Noria gipangalan naman ako. Labi na sa bato ang news editor mga ka-angel si Sir Siana Sulugan. Salamat kay mga ka-angel sa inyong pagkiguban. Okay no? Dugang mga pahibalo mga ka-angel. Alang ni adto nga naay mga motorsiklo nga diri sakop sa Kugman, Baloy, Tablon og labi na diri sa Agusan. Basin gusto mo mga ka-angel magpabuhat og plaka sa tuang motor. Anilang mo diri mga ka-angel sa tong istasyonan mga ka-angel kay andam na nga tuang kahimanan diri. Computer electronic device atong gamit ang mga ka-angel computerized na atong pagmugna sa tuang pagbuhat og sticker. Dili na manual mga ka-angel, minutes lang paaboton 5 minutes lang mga ka-angel. Humana dayon ang inyong mga sticker mga ka-angel. So diha sa tong gipost mga ka-angel kontaka lang ninyo. Pwede ka punta kayo mga ka-angel kanang numero nga naa sa ibabaw 0927-4932-741 sa tuang Globe. Labi na sa tong atok index mga ka-angel 0946 at 10-75-238. Ay na magpagtawag ng 088-3278-972 mga ka-angel kay kana. Sigurado mga ka-angel di mo makatawag ana ilabi na magkinahanglan kitag 7.50 centavos ang airtime load para makatawag mo ng telepono. Alang sa mga unli call o unli text sa Smart o Globe, pwede mo text ana mga ka-angel. Pwede nyo pakitaan nyo at mga program in charge mo si Angel Rosdinya. Alang sa mga dugang detalye mga ka-angel. Pwede ka po mo mangutana mga ka-angel diri sa alihanan sa taxi sa atong highway, National Highway sa atong building color yellow mga ka-angel, makita nimo diha. Pwede mo mangutana harap ang Angel Broadcasting. Pwede mo mangutana mga ka-angel or mo text mo una na mga ka-angel nga naamo sa gawas aron kamo ma-entertain na mga ka-angel. Labi na usab kung doon na mo mga problema sa inyong mga stickers sa inyong mga sakyanan. Sa mga stickers sa mga sakyanan doo lang mo din mga ka-angel Ang atawa lang din Angel ang makakinabo na tama magkinabuhi lang ta mga ka-angel. Subay sa matarong mga ka-angel wala kita kining overpricing. Dili inato lang kining ato ang pagserbisyo mga ka-angel. Aron ta mabuhi ang mga ka-angel. Sigurado mga ka-angel nga pulido ang serbisyo nga manghihatag diha kanyo pinagi sa pagama sa sticker mga ka-angel. Sa unsa nga sticker nga design na inyong gusto niya ipabuhat ninyo mga ka-angel. 5 minutes lang mga ka-angel o 5 to 10 minutes kay kinahanglan pa magini siya ili-out ang mga ka-angel. So ani lang mo diri sa tuwang istasyon ng mga ka-angel Door 4 Pedro Tarok Factor Building mga ka-angel. Pagsulod nyo diha sa usa ka portahan mga ka-angel, turn left lang mo. Ay lang saka sa hagdan mga ka-angel. Pagsaka nyo sa turn left, turn right. Diha atong istasyon na mga ka-angel wala lain ang Angel Broadcasting Online na streaming services. Ako pa kining butangan og sticker mga ka-angel sa gawas aron nga ma-identify ang atong mga istasyon na mga ka-angel. So daghang kay salamat sa tanan nga labi na sa tuwang mga soke nga tigpaminawan sa tuwang Facebook live streaming sa tuwang Facebook account mga ka-angel sa tuwang page mga ka-angel. Sa mga buhing bayani nga nakamonitor karon sa tuwang live streaming sa tibuok kalibutan. Daghang kayong salamat, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon ug maayong gabi sa inyong tanan. Kabalo ko mga ka-angel nga naa ka mo'y mga parinti diha na kung gusto ko magkinahanglan siyang sticker trohon ako mga ka-angel. Kaya kamo pagpano ko mga ka-angel doon lang kamo sa istasyonan kay mohatag kami serbisyo diha kaninyo. Sa ngalan sa persa sa Angel Broadcasting Online Streaming Services sa Management and Staff. Ako dahil si Angel Ryan Jericho muna nakiguban kanyo ngadto sa usa ka oras usa ka oras jud mga ka-angel nga tuang karon tumaging mga adlaw 45 minutes 50 minutes
Karon mga ka-angel, murag ganado kita karon mga ka-angels. Sa bagbat-bat karong mga panahon na mga ka-angel. Ako ni si Angel Ryan Circle mo na nakiguban kanyo hangtod sa kauras. So ugma mga ka-angel at angiya sa programa sa buntag mga ka-angel. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang Angel News sa morning edition. Alas 10 ngadto sa alas 11 si Ate Chi. Then pagka-alauna ngadto sa alas 2 si Angel Tutong Sambas. Ug sa alas 4 ngadto sa alas 5 akong programa mga Angel Afternoon Edition. Daghang kay salamat mga ka-angel hangtod sa sunod higayon. Dalaygon ang Dios. Bye-bye og maayong hapon sa tanan.